Pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Canlaon at update sa mga aktibidad ng mga binabantayang bulkan sa bansa, ating pag-uusapan kasama si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Doc, magandang tanghali po. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Doc, pakipaliwanag po yung pagtaas ng bilang ng naitalang volcanic tectonic earthquake sa loob lamang ng ilang oras sa Mount Canlaon. Okay, so between 12 a.m. to 8 a.m. this morning, nakapagtala po tayo ng 72 volcano-tectonic earthquakes na may lalim na 0 to 12 kilometers. This is on the northwestern side ng Canlaon Volcano. Ilan dito ay naramdaman at intensity 1 sa La Carlota, Negros Occidental at sa Canlaon City din. Naramdaman din ito. Ang ibig lamang sabihin ng pagdami ng volcano-tectonic earthquakes, may pagbitak o paggalaw po ng bato sa ilalim habang may tumutulak na pressure o gas na pataas. Doc, paano po ba naiiba ang volcanic tectonic earthquake sa karaniwang lindol? At ano po yung ibig sabihin nito sa kasalukuyang kondisyon ng bulkan? Okay, so ang volcano-tectonic earthquake po ay lindol sa loob o sa ilalim ng bulkan na dulot ng pagbitak ng bato habang may pressure, init o fluid that could either be gas or magma na gumagalaw. So yung karaniwang lindol po o yung tawag nating tectonic earthquake ay galing po yan sa paggalaw ng active faults at hindi direktang konektado sa mga bulkan. So sa konsepto naman ng Canlaon Volcano, ang maraming volcano-tectonic earthquakes ay senyales ng tensyon at pressure sa ilalim ng bulkan na dapat nating bantayan. Sir, ayon sa report, bumaba ang average sulfur dioxide emission ng isang araw kumpara sa karaniwan. Ano po ang posibleng implikasyon nito sa aktibidad ng magma sa ilalim ng Canlaon Volcano? Okay, so yung sulfur dioxide po natin nung isang araw ay nasa 1,122 tons per day at kahapon, bahagyang tumaas ito, nasa 2,388 tons per day. Pero mas mababa pa rin ito sa medium-term average na around 2,500 tons per day. So kapag mababa ang lumalabas na gas, maaaring indikasyon ito ng isang closed system degassing. Ang ibig lang sabihin po nito ay may pagbara sa mga conduit na dinadaanan ng gas, kaya naipon ang pressure sa loob. So kapag patuloy ang ganito, kasabay ang pagdami ng ating volcano-tectonic earthquakes at pamamaga ng bulkan, tumataas ang tsansang maglabas ng ang bulkan ng singaw o abo o di kaya this may lead to a weak or even moderate eruption. Doc, gaano kalaki yung posibilidad na mauwi sa phreatic eruption na mas malakas na pagsabog yung kasalukuyang aktibidad ng bulkan? Okay, so right now, alert level 2 ang Canlaon Volcano at sa kasalukuyang pagdami ng volcano-tectonic earthquakes at posibleng pressurization na nangyayari, tumataas ang tsansa ng isang steam-driven phreatic eruption or short-lived weak to moderately explosive eruption. So, pero wala tayong exactong percentage na maibibigay. Pero malinaw na mas mataas ang panganib ngayon kaysa mga nakarang araw. Kaya mahigpit nating pinapaalala na huwag lalapit o papasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Doc, sa kaalaman lang natin mga kababayan, pati rin po pag-remind sa ating mga kababayan, ano po ba yung diferensya ng pagdating doon sa alert levels 1, 2, 3? Pwede po ba ninyo ipaliwanag ito? Okay, so may mga parameters tayo para makikita natin kung ano yung differences ng alert level 1 to alert level, from alert level 1 to alert level 3. So kapag alert level 1, this is a low-level volcanic unrest. And then yung alert level 2 naman, this is a moderate level of unrest. Tapos yung alert level 3, there is a high level of volcanic unrest. So may tayong pagdami ng volcanic earthquakes, pagtaas ng sulfur dioxide, pagdami ng ash emission activities. Nakabase po yan sa mga alert levels natin. So yung binibigay nating abiso sa mga nakatira sa paligid doon ay pagdating pa lang ng alert level 2, dapat lumikas na sila? Yung alert level 2 po, dapat walang tao inside of permanent danger zone, which is the 4 kilometers. Even at alert level 0, dapat wala po talagang tao doon kasi nga it's a permanent danger zone. So kapag i-raise natin to alert level 3, we may extend the danger zone from 4 to 6 kilometers.
Sir, kung sakaling magkaroon ng biglaang pagsabog, ano yung pinakaunang panganib na maaaring maramdaman ng mga komunidad malapit sa kanlaon? So kapag may biglaang pagsabog, ang mangyayari dito ay magkakaroon po ng blast, maaaring magkaroon ng phreatic blast sa summit na maglalabas ng abo, mainit na bato at gas. Posible rin pong magkaroon ng biglaang ashfall sa mga downwind communities. At saka pwede rin magkaroon ng rockfall sa mga matatarik na dalisdis. At sa pinakamalapit na lugar, sa bunganga, may banta rin itong tinatawag nating pyroclastic density current. Ito yung rumaragasang mainit na usok at bato pababa sa dalisdis ng bulkan. So this all can happen without warning, kaya dapat laging naka-alerto ang mga nasa paligid ng Canlaon Volcano. Sa ngayon po, Doc, ano yung mga senyales para itaas pa yung alert level ng Canlaon? Okay, so may mga tinitingnan tayong senyales para itaas natin yung alert level. Ang isa dito ay ang pagdami ng, again, volcano-tectonic earthquakes, and then hindi lamang yan, pagdami rin ng tinatawag nating low-frequency volcanic earthquakes at saka yung tremors. Kasi ito yung volcano-tectonic earthquakes, nababasag yung mga bato, pero itong tremors, ito na yung nakikita natin na may dumadaloy na magma. Doc, kumusta po sa kasalukuyan yung koordinasyon ng PHIVOLC sa mga local disaster risk reduction offices sa Negros Oriental at Negros Occidental? Okay, so tuloy-tuloy po yung coordination natin sa PDRMO ng Negros Occidental at Negros Oriental. Patuloy tayo nagpag-ugnayan sa OCD at sa CAAP din. Sa ngayon, Doc, kumusta naman po yung iba pang bulkan na binabantayan ng PHIVOLC katulad ng Taal, Mayon at Bulusan? May mga namataan po bang aktibidad kamakailan? Okay, so for the past 24 hours, meron po tayong 6 na volcanic earthquakes na naitala sa Taal Volcano. At ito ay nasa alert level 1 pa rin. Ang Mayon Volcano naman, wala tayong ni isang volcanic earthquake na naitala for the past 3 days. And nasa alert level 1 din yung Mayon Volcano. Ang Bulusan Volcano naman, 6 na volcanic earthquakes ang ating na-record. At katulad sa 2 bulkan na nabanggit ko, ito ay nasa alert level 1 pa rin. Okay, sir, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa malalapit sa mga binabantayang bulkan ng PHIVOLC. Okay, so pinaalalahanan po natin ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira, malapit po sa mga binabantayan nating bulkan, na mahigpit na sundin ang permanent danger zone. At huwag pumasok dito. Kaya po tayo nag-itala talaga ng permanent danger zone for a reason. Ito ay para sa ating kaligtasan. And even at alert level 0 po, pwede ring magkaroon ng phreatic or even phreatomagmatic eruption. And para sa tamang impormasyon po, sumunod lamang sa opisyal na abiso ng aming tanggapan at ng kanilang mga LGUs at umiwas po sa mga fake news. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLC Director Dr. Teresito Bacolcol.